Hi, good afternoon everyone. So, meron tayong concern na client sa ibang site na ibang lahi din. So, ito yung paglalahad niya. I'm in a pickle and need advice. So, both of my friends do lashes and I used to go to friend one for the longest time. So, yan talaga yung pinaka-loyal lash artist na gumagawa sa kanya. So, well, she had moved locations, so I went to friend 2. So, si friend 1 moved back and is 1 minute from my house, although si friend 2 medyo mas malayo sa kanya kasi 10 minutes away yung si friend 2. So, she does a different style than friend 2. So, mas artistic to si friend 1, unlike kay friend 2 na lash artist. That she really likes better the friend one. Okay? Not to mention, she do it for me at discounted price as well. So, si friend 2, mahilig siyang magpa-discount sa mga client niya. So, ayun. Which is, yan talaga yung mga gustong-gusto ng mga, ng mga budgetarian na mga client. Okay? So, ano ba yung sinabi niya? I just don't want how to break up with friends to go back to friend 1. So, hindi niya alam kung paano niya i-handle yung si lash artist number 2 para bumalik sa pinaka-original lash artist niya talaga. So, ayan, iyak siya ng iyak. She does a great job, but I just don't know how to go about it without hurting her feelings. So, nangyayari to sa mga client na talagang loyalist talaga sa mga lash artist nila, lalo na hirap din makahanap ng panibagong lash artist na gagawa sa kanila kasi yung mga magagaling na lash artist hindi yan basta-basta nahahanap kung saan talagang hirap makahanap ng katulad ng mga ganyan kagaya ko. Tapos ngayon, though meron naman siyang nakitang ibang option para may gumawa sa kanya, pero iba pa rin yung quality na ibibigay ni lash artist friend 1 kumpara sa friend 2 na lash artist niya. Ngayon, kung ako kasi yung nasa kalagayan ni client, mas pipiliin ko pa rin yung saan ako komportable, 'di ba? Saan din ako hindi mahihirapan pagdating sa convenient ng service. Ano pa? Kasi kung halimbawa ako sa kalagayan ni lash artist, ni client, halimbawa lang ha, sa mga client na may kayang bayaran yung ganong halaga ng service. Syempre, kunwari, mga maaarting kayan, talagang alam mo na may kayang magbayad. Okay? Mamimili talaga sila ng mga quality, mga kalidad talaga mga pinipili nila. Okay? Though hindi naman nila yan dinidisregard yung mga kakayanan ng iba na mag-grow, mag-expand pa, pero iba pa rin yung nakasanayan na nila at nasubukan na nila in a long run. Okay? Which is tama naman na siguro si client na mawala yung isang lash artist na yon, si second lash artist, kasi ayaw rin niya na, kumbaga, ayaw niyang mawalan din ng income siguro yung pangalawang lash artist. Para sa akin, walang problema sa mga ganitong cases sa mga client kasi ikaw yung nagbabayad, you have free will to choose who's the best for you kasi mata mo yan, pera mo yan, 'di ba? Doon pa rin talaga ako sa kayang ibigay yung fulfillment na gusto ko.
Kasi kung yung pera kaya lang siyang ano ba? Kaya lang siyang ibalik, pero yung trust, yung kalidad na ginawa sa'yo, hindi yan basta-basta nababalik. Gets nyo? Maraming lash artists sa Pilipinas, sa buong mundo, na magagaling, pero iilan lang sa kanila yung napipili talaga. Yung as in quality talaga. Iilan lang talaga yan. Hindi mo yan basta-basta nahahanap. Piling-pili lang yan sila. So, kung ikaw naman, sobrang arte mo, 'di ba? May kaya ka namang magbayad ng kung magkano. Basta in exchange talaga is yung quality na mabibigay sa atin. Kasi tayo to eh, 'di ba? As client, at naging client din naman ako. Okay, naiintindihan ko yung side ni client na quality talaga yung hinahanap. So wala siyang problema wala naman siyang nabanggit dito ng although gusto niya nang may maka-discount, pero walang problema yan sa mga lash artists. Especially na loyal ka sa kanila, bibigyan ka pa rin talaga ng discount. Lalo na't, 'di ba? Alam nyo na may relationship nang namamagitan sa inyo. Walang problema 'yan sa mga lash artist na kagaya ko, lalo na nagpapagawa ka lagi sa akin. Walang problema yung discount sa amin. Basta as long na nandito ka lagi sa amin, sumusuporta sa maliit naming negosyo, 'di ba? Walang problema sa amin yung discount. Basta marunong kayong mag-value sa gawaan namin, walang problema yung discount. Ang akin lang is, mas gusto ko pa rin sundin kung ano yung nagpapasaya sa akin. 'Di ba? At kung saan ako komportable, 'di ba? Kasi, pagkatapos kang gawan, like, anong makukuha mo? Hindi lang yung ganda ng lashes mo eh, kundi yung joy eh. 'Di ba? Tapos, nagbayad ka nga, 'di ba? Happy ka ba sa resulta? Yan nga yung tinatanong ko. Yung gusto kong tanungin sa sarili ko lagi, kung ano yung return na maibibigay sa akin ng gumagawa sa akin. So ganun yun siya. Ganun ko siya i-value yung situation ng artist at pagiging client, 'di ba? So, ganun siya. Walang problema din na piliin mo din paminsan-minsan, which is walang mali doon. Paminsan-minsan man lang, suportahan mo din yung isang lash artist na friend mo na si number 2. Kasi, halimbawa, hindi sa lahat ng araw available itong si lash artist number 1. Kailangan mo pa rin ng mga option. Like, a company na kaya ka ring gawan kapag wala yung isa. So, ganun lang yan. Lahat ng mga artists, iisa lang yan sila. So, iisa lang din yung hangarin nila sa mga client nila is yung mapaganda ka, 'di ba? Mabigay sa'yo yung gusto mo, 'di ba? Mapasaya ka. At the same time, in return din sa mga owner na mga yan is, 'di ba? Suporta lang on each other, ganun lang. Tapos, kung much better, wag mo nang sabihin. Wag mo na lang sabihin na gusto mong bumalik sa nakasanayan mong lash artist. Mainam na lang, quiet ka na lang. Kasi, kung alam mo na makakasakit ka talaga ng damdamin ng iba, 'di ba? Hayaan mo lang sila. Kasi, yung mga lash artist na yan, marunong naman yang dumiskarte, 'di ba? Kung wala naman sigurong kung wala talaga silang choice at hindi sila babalikan ng ibang client, 'di ba? Maghahanap naman talaga din 'yan ng ibang mapagkakakitaan, which is walang problema talaga. Okay? So, yun lang. Thank you.